Tanong ako, ma'am. Anong prutas, ma'am, ang kinakain yung balat tinatapon ng laman? Prutas na tinatapon ng laman, kinakain ng balat. Hindi mo alam? Hina naman. Saging. Kinakain ba ng balat nun? Oo. Ano pakialam mo? Gustong kainin yung balat, tapon ko yung laman. Biro lang. Ito na lang natira sa contribution ng simbahan. So yan guys, good morning update lang doon sa ating project 101. So ito na nga yung ating preparation uli ng wall putting. At ito guys, meron na tayong initial na CHB laying 4 na patong. Kasunod niyan ay tie beam dahil umangat nga tayo ng 1 meter galing doon sa existing na slab So ayan. Ikot lang tayo, ikot. So ito na nga guys ayan kita nyo ba yung ating hollow blocks CHB laying natin na D5. Ayan. Okay. Ayun. So sa ibabaw niyan guys ay papatungan natin ng tie beam Pagka tie beam, babakpilan natin to hanggang doon sa level ng tie beam. Doon naman ang flooring sa loob ng bahay. Ayan, nakita nyo ba yon yung marking ko na yon nandun sa pader. Ayan yung dalawang guhit na yun sa ibabaw, yan yung buhos, yan yung finish ng buhos ng slab sa loob So ito ang ating hollow blocks, 4 na patong. Ayan. So ito, nabuhusan natin kahapon ang ating wall putting. A few moments later. Guys, eto nag-a-apply ng nag-a-apply ng laborer. Ngayon siyempre hindi basta-basta laborer tanggap agad, kailangan may alam kahit paano. Interviewin muna natin kung anong alam nito. Ma'am, bakit ka nag-a-apply ng laborer? Hindi mo ako nag-a-apply. Mayroon ka bang knowledge about construction? Naiya nga ako sa liyo. Kasi kung sasabihin mo sa akin kapanahon na tatay mo, ikaw yung helper niya, hindi naman related dito yung work mo, yung experience mo sa construction. Di ba? Kaya ba't mo na isipan? Wala lang, basta nakita mo lang, basta gusto mo lang, ganon? Ha? Hey. Hindi guys, ito yung may-ari nung bahay na ginagawa namin tine-check niya lang kung tama ba yung pagkakagawa namin. Sa akin palagay tama, hindi ko lang alam syempre kung ano yung kagustuhan ng client, yun ang masusunod. Otherwise wala kang project, diba? Anong palagay mo, ma'am? Tama naman yung ating kamada talaga. Anong masasabi mo sa ating very good. Ayan. Pag may nakita ka pong mga tamad-tamad dito sa mga magagawa natin, parating mo lang sa akin So ito guys nabuhusan na natin yung continuation ng ating wall putting So waiting na lang to sa hollow blocks na delivery. Hindi kasi kami makapag-order ng maraming hollow blocks because limited nga yung area. Sana maintindihan nyo yun di ba? Ayan, so ina-arrange lang natin yung mga poste para ready for receive ng tie beam Ayan. So initial CHB laying up to 4 layers. Then tomorrow baka dumating yung ating order na CHB, malagyan naman natin tong part na to Then next nyan ay tie beam and doon din sa other side. Pero ito kasi yung ating problema pantay 2 tao yung mga panambak na kailangan pa nating i-spread. Ayan. So abang-abang na lang sa mga susunod pang kabanata
sa buhay at pag-ibig ni Machog. Ito nag-slow motion yung aking video. Anyari. Mukhang sablay itong ating cellphone. Ayan. Pagpa mo na ng iPhone ka. Wala tayong pang iPhone eh. Tsaka hindi naman pang vlogging yung iPhone. Oh, pang ano yun, pang social yun. No? So ayan. Ayan guys, pagka ito guys ay tumigas na yung ating CHB. Madadagdagan na natin yung backfill dyan. For the meantime lang muna kasi kinocure pa no? No? Ayan. So ma'am, anong masasabi mo ma'am? Ma'am Sarah. Comment ma'am. Puro ganyan lang. Ano ba yan? Ay thank you nga pala. Nagpamerienda kahapon ng ano ba yung kahapon? Milk tea. Yun. Nung isang araw guys ay halo-halo. Kahapon milk tea. So baka masanay kami. Hanap-hanapin namin yung mga libreng merienda na yun. Di, basta nakikita ni Ma'am Sarah na maganda ang takbo ng economy. Economy tuloy. Maganda ang takbo ng ating construction medyo nagbigay siya ng pampalubag loob. Kaya lang guys, yung binigay ni Ma'am Malu na hopya na binili ni Sarah, pambihira. Kinain ng daga. My goodness. Nauna pa ang daga kaysa sa amin. Ang ilan lang tinira ng daga? 4 po, kinain po namin kanina umaga. 4? Ilan ba laman nun? 12? 10. 10, 4. 6 ang kinain ng daga. Pero bilib ako sa daga guys kasi marunong magbilang. 4 kasi sila kaya 4 din yung tinira. Pero ayan 4 sila. So ako nang nawalan. Hindi mo nalagay sa bowl din na pinairam ko sa'yo. Nakalimutan Ayun, yun kasi hindi sila maagap no. Hindi na maagap, hindi pa masipag. Yun ang problema natin. Piling bata Ayan naglalaro ng buhangin Ma'am Sarah, ano masasabi mo? Dito ka lang. Puro ka tamsak Dali! Naiya nga ako sa mga bibingin yan. Pambihirang patis ka naman talaga Dali na. Dali na. Usap lang, walang personalan. Walang personalan. Guys, i-interview lang natin si Ma'am Sarah. Paano ba siya nabubuhay sa mundong ibabaw? Ma'am, paano ka ba nabubuhay sa mundong ibabaw? Kumakain. Tapos ano pa? Umiinom. Umiinom? Ang tubig. Tubig. Linawin mo agad kasi pag sinabi umiinom, Alak agad? Iba nasa isip ko, alak yun Ha? Tapos ano pa? Naglalakad. Ano pa ang plano mo sa future? Secret, walang clue. Ma'am, ano ba ang plano mo sa future mo, ma'am? Secret, walang clue. Secret, walang clue. Ang hirap naman, Sekreto na, wala pang clue, guys. Hindi ba brutal na pagsasagot yun? Ayan, nagpabili lang tayo ng pandesal, kasi break time, alas 3. So, need natin kumain ng merienda. Tapos, medyo pahinga ng kaunti para sa mga susunod pang kabanata. Ma'am Sarah, ikaw naman. Anong may kukontribute mo sa buhay natin sa mundo? Ano masasabi mo sa mahal ng bilihin at bigas? Anong masasabi mo kay PBBM? Ano masasabi mo sa gobyerno ngayon? Meron kang karapatan bilang isang Pilipino. Dali! Bilang isang mamamayan ng Republika ng Pilipinas, ikaw ay may karapatang maghayag ng iyong saloobin at pwede kang magsalita kung ano ang iyong opinion sa nangyayari sa ating gobyerno. Sa iyong pananaw, anong masasabi mo sa ating gobyerno ngayon? Pahirap ng pahirap. Pahirap ng pahirap. Bakit? Mataas lahat ng bilihin. Ngayon, ang pagtaas daw ng bilihin ay dahil sa giyera. Totoo ba yan?
Wala. Oo nga, huwag na natin alamin. Hindi ko rin alam eh. Hindi, sana lang ano, yung government dapat ay tingnan niya yung mga taong nasa ibaba. Sabi nga ni Lenny nung kanyang kampanya before, yung mga taong nasa laylayan. Di ba? Sino-sino ba guys yung mga taong nasa laylayan? Di ba yun yung mga maralitang mahihirap? No? Ikaw, ako, sila. Tayo yun. Wala nang iba. Di ba, Ma'am Sarah? Oo nga. Ayan na naman. Tamsak lang eh. Puro siya ganun guys. Oh. Ano kayo ibig sabihin nun? Ayan. So, dumating na siguro yung ating... Yon! So, ayun na si Macho guys. Dapat nung may bit-bit kang pandesal, pop, 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 ganun ka. Ayan, so nagpabili tayo ng pandesal. Asa soft drinks? Dito po sa may lalagyanan nila Sarah. Ayos. Ayan guys, ano, napakalaki talaga ng tulong ng bike ni Ma'am Sarah. Ayaw nga, Kasi guys, every time na nagmimerienda kami, Skyflex lang ang mabibili natin dito eh. So kailangan natin ng tinapay. Ala, ba't unbalance na yan? wala talagang patakbo yan. Ayan. So yan yung pandesal. Kakain tayo ng pandesal. Ayan. Alam mo, hindi naman sa umaga lang ang pandesal. Kalukuhan yung sa umaga lang. Ang pandesal, kahit anong oras pwedeng kainin yan. Tanong ako, ma'am. Anong prutas, ma'am, ang kinakain yung balat tinatapon ng laman? Prutas na tinatapon ng laman, kinakain ng balat. Hindi ko alam. Di mo alam? Hina naman. Saging. Sinakain ba ng balat nun? Oo. Ano pakialam mo? Gusto kong kainin yung balat, tapon ko yung laman. Biro lang. Ayan guys, merienda muna tayo. Ang dami ko na naman bariya. Ay, Kaya mas gusto mo ba tinapay? Ha? Gusto yung tinapay? Loko ka. Gusto mong bigyan mo si Ma'am Sarah. Ayoko. Hindi, kuya daw. Kuha lang. Tigatlo kaya binilag yan. Tigatlo tayo eh. Hawa mo muna at nagbablog ako eh. So yun guys. Ito na lang natira sa contribution ng simbahan. So ito yung sukli natin. Ayan, kaya bumibigat yung aking bag kasi puro barya lang yung nandito sa bulsa eh. Ito. Ayan. Okay? Alright. So yun, merienda tayo. Sayaw at sa gusto nyo.